Nataon po na yung pong pagpunta rin nyo sa ICI para nga magsamitin ng inyong request. Request po ba ang tawag doon? Na to investigate? Well, tama po. Request. Request to investigate. Pero may paunang anunsyo na ata ho ang ICI na isa sa mga isasalang po nila sa kanilang pagdinig this week ay mismong si Congressman Paulo Duterte. Correct. Actually, itong pag-aaral namin sa mga sa ilang mga flood control projects sa Davao City. Opo. Actually, ginawa namin itong House Resolution and we filed it as a House Resolution around, I think, mga 2 weeks ago. Okay. Tapos, even then, nung final natin ito, ay nagpahayag din kami na dadalhin din natin sa ICI. So, kaya lang may mga intervening events, not least of which yung mga bagong revelations coming from Zaldico and further revelations from Yusek Bernardo na ito nagpapatungkol na supposedly sa direktang papel na ng Pangulo at saka yung mga key cabinet officials. So, yun munang inuna natin. Dinala rin natin sa ICI, sometime last week, nag-submit tayo ng a letter along with other Makabayan representatives asking the ICI to investigate those allegations. Kasi presidente na ang involved dito at napapansin natin na the other bodies like the Blue Ribbon Committee and the Senate parang hindi siniseryoso ang mga allegation na to. So yun na muna yun. Tapos kaya nga this week na yung naging pag-submit natin ng request. And nakita rin natin kahapon na nakaschedule pala si Congressman Pulong Duterte na mag-appear before the ICI. So, binabuti namin na i-submit na yung dati na namin pinaplano i-submit. Para baka magamit din ng ICI. Opo. Pero kung yung pong pinapa-investigan nyo sa ICI, yung nabanggit yung halaga ng mga flood control project, nasa may 4.4 billion. No? Pero dun sa mga naunang pagsisiwalat po nung dating yung DPWH Undersecretary na si Cabral, kanya pong kinumpirma nga noon na hindi lang 4.4 billion pero hindi 51 billion, no? Yung pong ibinuhos na flood control project sa distrito po ni Congressman Duterte nung taong 2020 hanggang 2022. So magkaiba ho yung mga figura na binibigay . Well, yes, good thing you pointed that out, Tony. No? Tama yon si Yusek Cabral, parang officially sinabi niya, no? Sa isang committee hearing na merong 51 billion na my understanding there is 51 billion in DPWH infrastructure projects, hindi exclusively not just flood control. Okay. Oh, yes, that's tapos tama ka 2020 to 2022. Yeah. So yung inaral namin ay a small subset of that. So we looked at 121 flood control projects. From 2019 to 2022 at ito ay sa Davao, along the Davao and Matina rivers lamang. May iba pang mga rivers sa Davao City. Itong dalawa lang na ito. So, kumbaga, mas maliit na subset lang ito nung hindi yung buong 51 billion ang kinaya naming suriin. So, sa sinuri namin ay meron kaming 80 projects na flood. Sabi natin, mukhang may parang may mga sabit, dapat imbestigahan pa ng mas malalim. Okay. Congressman, para hindi lang din po masabi na tinutugis na naman ang Duterte pinupuntirya lang. Pinupuntirya na naman sila. Ano po ba yung nakapag-stand out dito sa flood control project sa distrito ni Kong Pulong para masabi po ninyo na dapat ay pakatutukan ng isang investigasyon pa ito? Well, sa totoo lang, kaya lang naman nagsimula ito dahil initially, nung nag-scan tayo dun sa Sumbong sa Pangulo website, may mga ilang projects na lumitaw, no? Na, bakit ganito yan? No? Tapos, after that, sinundan natin
no, humingi tayo ng additional information from DPWH and they provided it. So that led to, further merong trail, kumbaga. So sinundan natin yon, kaya umabot tayo sa pag-aaral ng 121 flood control projects. So the point is, initially, may nakita kaming red flag, and then we looked further into it, at mas marami pa kaming nakita. So, yun ang, bakit pinasisilip nyo? Bakit pinapalalim natin? Kasi may nakita kami initially. No? Tapos, sinundan namin, may mas marami pa kaming nakita. So therefore, tingin namin, dapat talaga, mas gamitin ng ICI yung mga resources na available sa kanila, because we think there are some serious red flags in the project. Doon po sa mga nakita po ninyo na daan-daan, yung bilang na inyo na-discovery, marami po ba dito ay ghost, hindi tapos o substandard? Well, meron tayong nakita na 2 contracts na overlapping. No? So, ibig sabihin, yung sa ilog to, flood control, di ba? Kung titignan mo yung specifications ng contract, parang sumasapaw sa isa't isa. So, isa na yun. No? Meron naman sa budget pa lang, doon sa General Appropriations Act, parang kaso ng double funding. Na pareho yung pangalan ng project na pinondohan. Gano'n, no? Tapos, meron din tayo nakita na yung project na tinayo sa lugar at mas maiksi kesa dun sa authorized General Appropriations Act. Okay. So, nasa ibang lugar siya, tapos mas maiksi, substantially mas maiksi. Ibig sabihin, parang short-changing na yan, no? Or overpricing, gross overpricing. And then finally, we saw at least 10 contracts na awarded as early as 2020, pero hanggang ngayon ay ongoing pa rin ang status or hindi pa tapos. So limang taon na, hindi pa tapos. O 5 taon na, hindi pa tapos. So sabi natin, bakit parang kaya kailangan magpalalim pa sa mga ganitong kaso. Dun sa mga ipinasisilip ng mga proyekto, Kong Tony, kasama ho dun sa mga contractor, ay yun daw sinasabing isa sa mga top campaign donor, no, ni Vice President Sara Duterte, yung Genesis 88 Construction. Yun ho ba ay kasama dun sa isinubmit yung request sa ICI? Yes. Kasi dito sa mga na-flag natin na project, pinakamarami yung sa kanila. No? At least 10 contracts worth over 700 million napunta sa Genesis 88. Okay. Yung one of the top contractors of Davao City, actually, na pag-aari nga ng dating presidential assistant ni Pangulong Duterte, tapos campaign donor. One of the top campaign donors of Vice President Sara Duterte in 2022. Which is incidentally prohibited dapat yan, di ba? Kapag ikaw ay contractor, hindi ka dapat. Depende. Whether directly or indirectly, hindi ka pwedeng mag-donate. Depende na yon, Kong Tony, kasi dun sa kaso ni Senator Chis Escudero, parang may nag-set na president ang COMELEC na papayagan nila na makapagbigay ng donasyon basta hindi daw galing dun sa kumpanya. So, of course, hindi natin dapat tanggapin ang decision na yan because the law says bawal ang donasyon whether directly or indirectly. Merong indirectly na salita sa batas. Precisely na-anticipate yung ganyan tipo ng argumento na hindi naman yung tao mismo ang direktang nag-contribute. Kaya nga mayroong salitang indirect sa batas. Ngayon. Kaya questionable talaga and unfortunate yung possible president na ma-set na decision na yun ng COMELEC. Ano ba ang pakay nyo dun sa request nyo na dun sa ICI, Kong Tony? Pag pinapa-imbestigan nyo itong project sa Matina River, Davao River, no? Ano po yung gusto nyong dapat silipin ng ICI dun sa mga proyektong iyon? Kung ito po ba ay natapos or mali ang pagkakagawa
or ano pa ba ibang gusto niyo mangyari? Tama po yun na kung gusto nating suriin ng ICI, yung kung naging regular ba o maayos, yung procurement process, yung bidding, okay. Yung actual implementation, no, kung na-implement ba talaga yung proyekto, kung according to authorized specification, kung ano yung sinasabi sa General Appropriations Act na gagawin. So kung sinabing revetment along Davao River na 300 meters sa location na ito, ay ganun nga ba talaga ang ginawa? Ginayo? Yeah. Oo. At sa tamang halaga, may problema kung may tinayo nga sa ibang lugar tapos mas maiksi. 150 meters lang, pero ganun pa rin ang binayad. Merong ganung example dito eh. Okay. So, yun yung mga ganung tipo. And of course, ang pinakamalala kung ghost talaga, ibig sabihin, nagkabayaran na pero wala naman palang project. Ngayon, so, lahat yun dapat i-check. Ngayon, Kong Tony, napansin ho natin na sa kauna-unahang pagkakataon ay nag-live stream po ang Independent Commission for Infrastructure ngayong araw na ito, kung saan nga po may humarap, no? Na si sino ba yung humarap? Laguna. Si Laguna Congressman Agaraw, Benji Agaraw. Yes, opo. Na may sinambit si ICI Chairman Andres Reyes Jr. kanina na ayaw nga daw niya talaga ng live streaming eh. Dahil isa ho dun sa punto niya ay baka nga daw sa may mga personal na bagay na hindi naman daw dapat isiwalat. No? Ngayon, pagharap po ni Congressman Pulong Duterte sa ICI, ano pong inaasahan nyo na malamang sa malamang ay humiling din ito ng executive session at hindi rin malaman ng publiko kung ano rin po yung mga ipapaliwanag niya? Ano ho ang saloobin nyo doon? Well, magandang example na yung pinakita nung kanina for the first time. Hindi nag-waive si Congressman Agaraw ng or hindi humiling ng executive session. Sa halip, open. Kaya na live stream for the first time yung proceeding. No? So hopefully, na-set na niya ang president at mahihiya na yung mga susunod na haharap. You think? Yun ang example eh. No? So, sana magtuloy-tuloy ito. Pero unfortunately, yan ang limitation ng rules ng ICI. The moment humiling ng executive session ay binibigay ng ICI. Dapat pagbigyan. No? Lalo pa at ngayon, ang mga nakasalang, Rep. Pulong Duterte and then Majority Leader Sandro Marcos. Tingin ko, malaki ang interest ng publiko na masubaybayan ang mga proceedings na ito. Kung sila ay... Kung sisipot. Diba? Nagbigay naman ng pahiwatig si Sandro. Kong Sandro na pero handa si siya. Kong Pulong, wala pa siyang invitation pa lang naman ang meron, diba? Parang wala pa naman atang we haven't heard anything from him. Wala pa. And we do know, diba, Kong Tino na pwede silang tumanggi. Pwede hindi sila sumipot. Pero parang meron na atang indikasyon at wala rin namang parang contempt power. Yes, exactly. Opo. Alam natin lahat na ganyan ang limitations. Ano na ho ba ang estado ng panukalang batas para magtatag ng isang Independent People's Commission para po mag-imbestiga sa mga infrastructure anomalies? I think pumasa na yan sa technical working group. Pero nakatenga yata ngayon sa Committee on Appropriations na schedule dahil may budget hearings pa. Requirement yung bill na yun. So, ayun, naghihintay na dumaan sa Committee on Appropriations. Iyon ang alam kong status. So, nakatenga. Walang, kumbaga, urgency na maipasa ito. Considering ilang araw na lang, ilang session days na lang ang natitira, no, tignan natin Christmas break na. Maipapasa pa, magiging batas yan bago matapos ang taon. Medyo masikip na ang schedule. Christmas break na. No? Tapos, ngayon... So, mamuwi next year. At next year naman, Kong Tony, mukha bang talagang matutuloy na naman yung paghahain ng isa pang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte? Walang masasabi namin sa Makabayan since yung mga Makabayan reps in the previous Congress ang nag-endorse.
handa naman kami na mag-endorse kung mag-decide ang mga complainants na mag-refile ng impeachment complaint na ito. So mag-endorse lang. Nandito lang po tayo. Hindi kayo ang filer. Kayo lang ang endorser. Tama po. Okay. Pero katulad nga po nung nangyari nitong nakaraan, may mga inilabas na mga pamantayan or panuntunan ang Korte Suprema na kung ano ang dapat na paraan ng paghahain ng impeachment complaint. Kayo po ba ay may kumpiyansa na masusunod lahat ng mga panuntunan iyon? Well, in fact, isa ako sa mga nag-file ng motion for reconsideration sa naging decision ng Supreme Court. So, may dyan. So, inaantabayanan pa rin natin. Hopefully, pending pa. So, as soon as possible ng Supreme Court. Pero in the meantime, obligado na sumunod ang lahat, diba? Sa ruling nila. Okay. Kasi nga, baka parang sabihin nga, yung mga ibinabang mga rules ng Korte Suprema para sa paghahain ng impeachment complaint ay parang tila mas nagiging hadlang, di ba? Sa paghahain nga ng mga ganung uri ng impeachment complaint. Tama po. And unfortunately, kung hindi mababaliktad yung desisyon, ay babalik tayo dun sa impeachment complaint bilang parang karerang daga, nag-uunahan, di ba? Ng pag-file. Tapos, once meron ng nauna, bawal na yung iba. Bawal na yung susunod. Bawal na yung iba pa. Correct. Parang ganun ang naging implication nung kasalukuyang ruling. Kaya isa yan sa mga argumento kung ba't sinasabing mas pinahirap pa ngayon ng Supreme Court ang proseso. Ngayon, balikan ko lang yung naunang tanong ni partner Rica, no? Bukod pa ho ba sa mga proyekto sa distrito ni Congressman Pulong Duterte, mayroon pa ho ba kayong ibang nakikita na dapat pa imbestigahan din sa ICI bukod pa ho sa Davao? Meron pa po, pero in due time siguro. Opo.